Sa first game, Magnolia kontra SMB na maglalaro ng All-Filipino and we're going to talk about it later. Sa first quarter, hindi rin pinag-start si Junmar Fajardo, maybe because of the pace and the matchups for the opening frame. Pero advantage talaga dito ang import ng Magnolia. Babawi rin siya from the last game nila. 2 points to open up the scoring sa larong to. Maganda din naman yung naging effect ni Motaw 2 at Bronjal na starter. Dito kasi yung speed nila playing the PNR is okay. Nakaka-generate sila ng mga inside points. Si Mo nga, ito, easy shot pa nga. Kahit si Bronjal is maganda yung mga cuts kaya nare-rewardan sila ng mga easy baskets. Kaso yun lang talaga. Sa kabilang banda, pag hawak na ni Chapman, walang import ng SMB to stop him. So, tab lang naman yung laban bago pumasok si Fajardo sa laro. Pero ayun na nga, pagpasok ni Abay, siya agad yung naging point of attack ng Magnolia sa PNR. Pinasukan ni Kun, 2 points. Tapos the next possession, siya ulit yung in-involve and quick reaction yung Magnolia, another easy 2 points in the paint. Kahit sa final points ng quarter, Paul Lee getting the attention of Junmar tapos inside pass lang sa Rolling Sanggalang, 3-point play para sa Magnolia. Sa second quarter, maganda yung umpisa ng Magnolia. Papasok na naman yung kanilang ball movement hanggang sa merong malibre sa corner for the 3-point shot. Which yung offense nila is naging balance sa larong to. Yung involvement ni Fajardo, tas another POA is yung ball swing action nila. Tapos may dinagdag pa sila yung kanilang downhill drives kasi gusto talaga nila yung challenge ni Abay sa paint. Hirapan talaga sila pag walang import, especially sa mga second line ng defense. Pero habang wala si Chapman sa loob, SMB needs to go kay Fajardo and ayun na nga, Kraken inside. Lumayo na yung lamang pero yung firepower ng SMB may napupuntahan pa rin talaga sila with Jericho Cruz, so yung energy niya hanggang dulo ba ito, so Marshall Lassiter hitting from the outside para sa SMB. Tsaka parang ang okay nitong combination ni Coach Leon na Tautu at Bronjal sa frontcourt just to match the speed of Magnolia. Sila pa nga yung mas nakakakuha ng inside points manageable lead lang sa half. Sa third quarter, parang ang kakapitan ng SMB is yung effort nila. Fireball, Trollano is kailangan talaga yung scoring niya. Tapos yung mga dirty work ni Bronjal para makastay sila sa larong to. Sobrang dami niyang nabigay ng mga extra possessions para sa SMB. Wala kang tapon sa kanya bilang 4 Kaso yung Magnolia is may sagot rin sa ganyang lineup. Yung mga paint touch kasi confident sila na without a legitimate shot blocker, kayang-kaya nila sa ilalim yung SMB. Then with Junmar on the floor, they are forced to zone. Pero Magnolia countered it with a good ball movement tsaka outside shooting. Yun lang naman din talaga yung zone buster Just hit your shots from the outside and move the ball well. Mas marami pang open looks Ayun, nako-convert ng Magnolia yung binibigay na defense ng SMB sa kanila. Lumolobo na yung lamang dito sa third and after netong block kay CJ Perez, parang mas naging control na ng Magnolia. Fast break points, tapos another outside shot para kay Chapman. Sa final period, pumupunta lang yung Magnolia sa kanilang import kasi who will stop him, diba? Pag pumunta sa paint, walang shot blocker. Pag nag-decide naman siya tumira sa labas, hindi naman yan pupuntahan ni Fajardo to challenge. Kaya ang hirap ng sagot kung wala kang panapat na import. Hanggang sa hindi na nakarecover yung SMB sa larong to. So bakit walang import ng SMB? According sa reports ay nag-awol daw ito. Baka ramdam niyang papalitan siya no? Pero kahit na, 'di ba? Si Marcus Lee nga may announcement na pinalitan siya pero nilaro niya pa din yung one game. That's a pro right there. Pero Justin Patton, grabe naman yung pag-iwan niya sa SMB. Nasaktan ba siya sa mga comments dun sa inagaw niya yung touches ni Lassiter sa clutch? Nagiinit yung Super Mario pero kinuha niya yung mga pasa nun. So ayun, GG, panalo na ang Magnolia. Sa second game, hope this will be a cinema. Ginebra kontra Phoenix. Ang ganda ng simula ng Gin Kings dito, finding a Barriento sa corner para sa 3-point shot. Tapos syempre, magge-generate sila ng mismatch kay Brownlee. Here, si Tio yung nakaharap. Matic na yan para kay JB. Pero bumawi si Tio sa kabilang banda, hitting his 3-point shot. Pero yung Ginebra, parang ang style nila ngayon is to attack, then kick out, tapos drive ulit. And it went well para sa kanila. Nakadakdak pa nga si Japet Magiging maganda talaga tong laban na to. Phoenix moving the ball for the 3-point shot. Tapos sa kabilang banda, sasagot din yung Ginebra ng outside. Kaya ang sarap manood talaga ng back and forth action Tapos yung mga import din, magsasagutan ng puntos.
former teammates pa nga sa Indonesia no? Hanggang sa kumunek yung outside ng Ginebra. Ang dami nilang puntos from the outside to have the lead. Pero may sagot ang Phoenix. They went in the post kasi yun nga, may advantage talaga sila without a taller import para sa Gen King. So, ang talino ni Charles Chu dito pagka timeout niya. And naka-generate naman sila to get back in this quarter na akala natin para na agad sa Ginebra. Kaya nga nung may gravity na si Dicky, sa kanya na nakatutok lahat and libre si De Los Santos sa ilalim, 2-point lead lang para sa Gen Kings. Sa second quarter, okay din talaga yung import ng Phoenix no? Will do the right things, will not force shots, kahit dito sa drive niya, may makita siyang help, walang pilit kundi kick out sa kanyang shooter, Ken Taffen for the 3-point shot. Tas again, yung instruction ni Coach Charles, walang post defender yung Ginebra, kaya it's time for them na habang walang answer si Coach Tim is i-maximize. Dicky, bully ball inside. Pero yun, he wants it again, pero may libre. Taffen for the 3-point shot again. Ganito yung import na tipong babalik talaga sa liga. Dito naman kung usapang Iskandar, is okay naman yung minutes niya. Sabi ko sa inyo, threat pa rin naman siya sa corner. Kaso lang yung video, pinadelete sa akin kasi small world talaga yung basketball. Yung skills coach ko na pinagtatrabahuan before is best man niya pala sa kasal. So, wala akong choice but to remove it. Pero sa mga nakapanood doon, alam nyo kung ano lang nakikita natin and patas yun. Going back in the game, makes good decisions, swing passes sila ni Nelly, may nalibre na naman sa outside. And here, nakakuha siya ng punto sa ilalim kontra Scotty. For Ginebra, nag-decide na si Scotty na maging scorer. Posting up Tio for the 2 points kasi he needs to be talaga Hindi na pwede yung dati niyang game na pulot ng rebounds. Iba na ngayon Kaya pansin natin, attack mode din talaga siya. Another 2 points para sa kanya. Pero yung combination ng inside advantage ng Phoenix tsaka yung good plays ng import nila, ang nakaka-generate siya ng points sa outside 8-point lead at the half para sa Fuel Masters. Pero makakahabol ang Ginebra nung nag-start si Coach Tim na magtiwala ulit sa kanyang bench players. Pinasok sina Pinto, Steele at Koo nang magkakasama and they did not disappoint. Ralph Koo hitting timely outside shots, 2 3-point shot yan para sa kanya. Tas mangyayari na yung Iskandar problem if nasa loob siya. Magiging point of attack siya ng Ginebra Tapos Brownlee pa. Pati commentator sinasabi na lang na barbecue chicken na ito. And ayun, lamang na ang Ginebra after the 3-point shot by RJ Abarientos. Sa endgame, sobrang dikit ng laban na to Not until maging ganito. Sorry pero we need to emphasize this. Yung combination on the floor for Phoenix, they really rely on Iskandar for scoring and disappointing choice of attempts. Dito, kapos. The very next possession, attacking the closeout, floater, air ball. Tas nilabas naman ni Charles Chu pero yung momentum nasa Ginebra na After that, itong give and go ni Scotty at RJ, pampaingay pa to ng crowd. Tas iniwan si De Los Santos on the floor. Kaya ayun, simple cross matches, tas magke-create si Brownlee. Although hindi napuntusan si JL, ayun, mas masakit yung nangyari. Ball swing papunta kay RJ Abarientos, killer 3-point shot. Tas hindi na naka-recover ang Phoenix. No answer, naging blanco, 109-96 para sa Ginebra. Takeaways natin, starter si Gozum pero never nakabalik. Played only 4 minutes. Feel ko masyadong maikli rin yung 20 minutes for Evan Nelly. They're playing the same minutes with Iskandar, also 20. I mean, kita naman ng lahat ng tao what happened. Noong una, parang okay lang kasi nananalo. Pero as the conference goes by, masisilip talaga when you start losing. And part pa ng reason, diba? So, medyo nangihinayang lang ako kasi ang ganda ng laro Nag-e-enjoy ako back and forth. Pero ayun, nasira lang bigla. So, GG's everyone. Good night. Let me know all your thoughts in the comment section below. This is Egon Hoop. See you in the next upload. Bye-bye.